pansinin mo ng maayos yung bawat sperm. Okay, anong napapansin mo dyan? So guys, gusto ko lang ipakita sa inyo ha, na huwag lang din ng babae ang ating sisihin kapag tayo ay hindi makabuo. Okay, so kung makikita nyo yan, yan ang normal na sperm cell. May ulo, may leeg, at meron siyang buntot. Okay. Pero alam nyo ba kabayan, ang sperm cell marami ang mga abnormal na makikita mo dyan. Okay. Ito yung normal. Ha? Normal na sperm cell yan. Okay. Katamtaman yung ulo, katamtaman yung leeg, at katamtaman yung buntot. Pero dito sa makita nyo sa microscope kabayan, meron talaga yung yung patulis ang ulo. Okay. Meron din, yan, amorphous yung ulo. Meron din, dalawa ang buntot. Okay, ito yung mga abnormalities kasi kabayan. Okay, pinapakita ko para at least, kahit naman na normal count ang iyong sperm cell, pero puro mga abnormal naman, hindi ka rin makakabuo niyan. Okay, meron din, okay, yung dalawa ang ulo, okay? Meron din yung leeg niya, parang may goiter. Meron din yung naka-form siya ng ganyan, tapos meron lang siyang neck. Wala na siyang buntot, wala na to. Okay? Meron din, may maganda nga yung pagka-form niya. Ang haba naman ng buntot. Hindi yan makakalangoy ng maayos kapag nandun. Kasi dapat normal ang ulo, normal dapat ang leeg, at normal dapat ang kanyang buntot. Okay? Alam nyo dito sa may sperm cell kabayan, 1,000 na ang buntot niyan, yung pagsiswim niya, para ma-reach niya lang ang 1.33 cm. So, kung gaano kalayo yung yung pupuntahan niya sa egg cell, ilang ganyan sa buntot niya para lang ma-reach out niya yung egg cell. Kaya mahirap din kabayan kapag puro mga ganitong abnormalities. Kung ganito din naman, paano makakapasok yan sa itlog? Meron din kapag sa abnormalities, ganyan siya. Pagdating sa may buntot, napakaikli. Paano niya ipupush yung sarili niya kapag napakaikli niyan? Meron din. Yung leeg niya, napakalaki, tapos buntot ang haba. Ito sobrang liit lang ng ulo. Meron din, ganito yung ulo. Round head. Kung may round head, di ba, may pinhead. Meron din kabayan yung may ulong ganyan, tapos yung leeg niya parang ganito din. Tapos yung buntot, di ba? Meron din pag ganyan yung ulo. Tapos pagdating dito, ang ikli ng leeg, tapos ang haba ng buntot. Lahat po ito kabayan, makikita po yan sa microscope. Okay? Meron din yung leeg na paganyan. Baluktot, di ba? Baluktot yung leeg niya. Maraming mga abnormalities ang sperm cell. Kaya nga sabi ko, kahit naman na normal ang iyong count ng sperm cell, kung puro naman abnormal, ay hindi ka rin makakabuo niyan. Okay? Paano makakalangoy yung mga yan sa ganyang may mga problema? Okay? Kailangan din, ito, para at least makabuo din. Kaya wag nating sisihin lang ang mga babae sa kanilang mga hormones, ha? Tingnan din natin yung morphology ng mga sperm cell nating mga lalaki. Okay? Isang kaalaman lang yan kabayan. Marami ang makikita. Lalo na pag nandun sa microscope. At kung in-stain din naman, mas lalong kitang-kita ito. Okay? Isang kaalaman lang ito kabayan na para sa mga
hirap mabuntis. Baka ito ang may problema. Yung may mga abnormalities na nakikita sa inyong mga sperm count or sperm cells. Okay? God bless everyone. Bye-bye.